Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa engkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan ha. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Mainit na balita. Senador Raffy Tulfo, tuluyan na nga bang lumaki ang ulo? Pagka-presidente sa 2028, posible nga kayang takbuhan? Isa na nga sa maituturing na pinakapopular na personalidad sa bansa ay si Raffy Tulfo. Kahit noong mga panahong hindi pa siya senador ay talagang halos buong bansa ang nakakakilala sa kanyang pangalan. Pangunahing dahilan nga ay ang pagtulong nito sa mga pobreng mamamayan sa kanyang programa na nagbibigay ng serbisyo para sa mga kapuspalad at mga inaapi. Isa din si Senador Tulfo sa mga nangunguna ngayon sa listahan na talagang maraming sumusuporta kung sakaling tatakbo ito sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections ayon sa pinaka-latest na survey. Ngunit, marami na ang nakakapansin sa tila ba'y pag-iba ng kanyang pag-uugali, lalo na nang manalo ito bilang senador sa bansa. Sa mga Senate hearing nga, ay talagang palagi itong grandstanding na tila ba ay dala-dala pa rin niya ang kanyang Raffy Tulfo in action na karakter. Kahit sa mga formal na pagdinig ng Senado, harapang pinapagalitan. Kahit hindi naman sapat ang kanyang mga ebidensya at kahit na magalang ang mga profesional na resource persons, ay pinuputol niya ang mga eksplanasyon nito dahil tila ba'y ayaw niyang makinig sa mga rason nila. Dati na ngang nakahanap ng katapat si Senador Raffy Tulfo kay Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta dahil nga sa pag-insulto nito sa isa sa mga PAO lawyers sa pagtawag nitong bobo. Dahilan upang hindi makapagpigil ang abogada at binanatan nga nito kay Raffy Tulfo. Ay, actually nakakatuwang namin dahil lagi po siyang nag-repair ng kaso. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-repair. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAO dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAO lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil di sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nilalahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Ka na. Ngayon, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? Mr. T, hindi ko po alam. Marami din ang nakapansin na talagang binabanata ng senador ang mga resource persons, lalo na ang mga agency heads na umaattend sa kanilang Senate hearing. Kahit nga hindi pa klaro ang kanyang mga ebidensya, ay iniinsulto niya ito on public at ipinapahiya ng sobra-sobra na ayon pa sa ilan ay para lang mas lalong pumatok ang kanyang social media channels. Meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000.
Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na. And then, sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I Pwede said. makasingit? I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi ninyo. I'll tell you why. Bakit piniprefer yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yun? Sila dyan. Among them, pag kami nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we accepted Doc, sorry, Mexico hindi ko na protocol. matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw, pero sinasabi ko No, po Doc, ngayon nangyayari. in our- You want me to prove? Oo, pero kasuhan natin sila, sir. So, meron tayong... Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Nakonekta din ng mga netizens ang dating issue nito sa isang sundalo na kung saan ay tinawag niyang duwag on national television at kalaunay namatay sa gitna ng bakbakan sa Mindanao na talagang kinundina ng ilang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ito kawawa itong issue na ito. Yung sundalo, hindi siguro na-realize ng sundalo na hindi na itutuloy yung magpapakasal. Pinipilit ni Tulfo na itong tao, oh my God, ha? Ituloy yung kasal. Pwede kasal yan may prerogative. May batas naman kung hindi mo na tuloy yung kasal, pwede kang sampahan ng kaso or pwedeng damages. Pero, tingnan mo, binabastos niya yung dinatawag niyang duwag. Ito, pakinggan natin. Okay, nasa yung telepono na si Private First Class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga. O dili kaya, nakatalokbong ka't nagdadasal, tapos tinatawag mong mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na mabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat, sir. Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi, magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Rafi. Kahapon, no? Nung July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-ooperate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa Barangay Penditen, dato sa Libo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon si PFC Raymond C. Canlog. Okay. Dahil lang sa kanyang quest na kumita sa programa niya dito sa YouTube, pinakialaman niya yung buhay ng isang babae at isang lalaki na Sundalo. Itong lalaki, sundalo, at magpapakasal pero hindi natuloy. Nagsumbong yung babae, pati tapos hinihikayat niyan kausapin in public yung lalaki na kasal kuya na nandoon sa gera. Sa battlefield. Sa battlefield. Tapos sinasabi niya kasi hindi siya pinaunlakan nung sundalo, duwag ka. Para ka sa baby ka ng mama mo. Ganyan. But he didn't realize na dahil doon sa bakbakan,
namatay yung in sacrifice for the country, Mr. Tulfo. He died in the line of duty. Died in the line of duty. In the line of fire. Ikaw, ano bang na-contribute mo? Matatandaang nasangkot din ang senador sa di umano'y PCSO scam na kung saan ay siya ang namuno sa hearing ngunit bigla na lang nakalimutan. Meron ding mga lumalabas na issue na di umano'y nabayaran na ng malaking halaga ang senador kaya tuluyan itong tumahimik. Pero marami nagtatanong daw, bakit daw sa PCSO na talagang halata daw? Ano nangyari? Wala daw na tumahimik na siya. Tumiklop na. Oh, baka may corruption. Yun ang may common sense. Diba? Bakit nawala? Bakit ayun ang tumiklop? pwede mo sabihan si Meldo na common sense. Senator Tulfo, ano nangyari dito? What happened to that investigation? Sana yung investigators mo. If you're quiet now, that common sense tells me there's corruption. At sabi niya, sa kanyang sariling pera, mag-hire daw siya ng mga investigators. Sana. Pero wala na. Tumiklop na. Wala na, tumahimik sila. Are you sure? Really? Kaya He was pala- so bombastic that time, Bidang-bida, Kaya nga hindi sana for the show lang ang nangyaring hearing na iyon. Eh alam naman natin, lagi nilang show But ang wait, that's pinag- worrisome that he hasn't followed up with that PCSO. Wala pa po, Questionable ma'am. Wala Wala pa. pa? Ayan ang tanong ng ating mga kababayan. Asa na daw Oh po? my. At Ang sindikato ng operasyon ng correct. PCSO. Ayun, halata talaga. Pero ito kasi If he's silent about this, then common sense tells us that he's on the take. Ano that ba there's ito? corruption. May Senator corruption din ba? Tulfo. Yun ang tanong ng taong bayan. Yun ang May common corruption? sense sa akin, ha? Ewan ko sa inyo, yan ang opinion ko. Yan, kaya yan ang Marami na nga din sa kanyang mga fans ang tila ba'y nauumay na rin sa pagiging grandstanding at pagbanat kahit hindi naman kinakailangan. Dagdag pa ng ilan na halos lahat ng mga tinatanggap na dumudulog sa kanyang programa ay patungkol lang sa mga walang kwentang away pamilya at mga pambababae na talagang patok sa mga manonood kaya't itong mga ganitong klase na problema ang kanyang tinatangkilik na tila ba'y pera-pera na lang talaga ang di umano'y habol ng senador.